Meron tayong nakuha dito mga kamaster na isang electric pan to eh. So galing dito sa junk shop. Oh, ayun si tatay. Oh, yan. So repair natin. Oh, yan. So inuwi ko na siya mga kamaster. At ito na nga mga kamaster, nakarating na tayo dito sa ating home. Alright, so sa mga ganitong klase ng electric fan, walang blower na makikita yan dyan sa taas niyan. Oh, so yan, tinatanggal lang naman yun. Tinitwist lang yun pakaliwa para matanggal. At sa pagtatanggal naman ng mga screw nito mga kamaster, titingnan nyo lang yan, mga kabilaan ng likod at harap niyan. May mga screw dyan, so mabilis lang naman natanggalin yan. Oh, so unahin na natin tong mga tornilyo dito sa kanyang harap. So ito yung portion kung saan bumubuga yung hangin galing dyan. Kasi yung blower na ito master, nandyan lang yan sa gitna na itong tube na to. Oh, so ganyan lang naman ang pagtanggal niyan. Oh, ito naman yung sa kabilang side niya. Oh, di ba makikita nyo naman may mga screw dyan. So mabilis lang ang pagtanggal. Ang importante lang dyan kapag nagtatanggal kayo mga master, kailangan ninyong picturean kung hindi pa kayo kabisado sa mga ganito. At kung kabisado nyo na, is-safety lang ang mga screw nito at mahirap hanapin. Walang mga kaparehas. Minsan ang mga ganitong klase ng mga maliliit na screws. So ganyan lang. At ayan na nga siya mga kamaster, natanggal na natin, napaghiwalay na natin ang kanilang kaluluwa. Pagkatapos naman dyan, ang gagawin natin ay tanggalin o kaya sungkitin. Ayan o, nakaklip lang kasi yung parang corona na yan. Kailangan lang matanggal yan para malilabas natin ang kanyang blower motor. Alright, so bilog yan. Minsan nga ginagamit yan yung mga nabibiling square. Ganyan lang naman yan, parehas lang. Mga ano na yan eh, parang parang ano nang barena ba yung ano. Pero wala namang ano yan. Oh, so ito ito na yung ating blower motor. O ayan napaka intact o kaya napaka compact mga kamaster. Yan yung kanyang blower pero malakas yan. Sobrang lakas niyan para siyang hanging amihan. So may clip yan mga kamaster, parang slide niya para gusto mong itumba-tumba yung ating electric fan. Alright, so ang next natin gagawin master, tatanggalin naman natin itong cover dito sa may likod. Nandito kasi yung board ng ating electric fan mga kamaster. So kailangan tanggalin yan. Ayan, lagyan ko pa ng sign yan para hindi ako maligaw pag ibinalik ko ito. Nandyan na rin yung kanyang swing. So makikita nyo naman yan kapag inyong binuksan. At ito na nga yung kanyang board master. Kailangan kasi natin ikalasin tong mga to kasi i-general cleaning muna natin itong electric fan na to. Okay, so let's go. Mag-ingat lang sa pagkakalas mga kamaster kasi kailangan maibalik nyo rin ito sa tama nilang lalagyan. Kung hindi kayo sanay, ang lagi kong sinasabi, picturean para hindi kayo maligaw. So lahat yan dapat matanggal mga kamaster, mga plastic na cover ng ating bladeless na electric fan. Kailangan kasi nating ilabas to mga kamaster kasi na stuck yung kanyang LEC dyan sa loob. So gagawin natin, tatanggalin natin ang mga screw para matanggal natin yung kanyang cover dyan sa motor. Okay, so pagkatapos tanggalin ang mga screw, meron lang clip yan. So susungkitin mo na lang yan ang flat screw. Yan, katulad ng ginagawa ko mga kamaster. Ganyan lang naman, be gentle lang sa pagkakalas. Oh, ayan, natanggal na mga kamaster. So pag natanggal mo na yan, so makikita mo yan kung bakit siya na-stuck up. Okay, sa nangyari dito, bumagsak lang ito. Kumbaga natanggal yung isang screw. So ngayong nakatanggal na po, pwede na natin itong testingin mga kamaster. Itong gagawin ko ngayon, kukunik ko muna yung kanyang mga terminal. Then iti-testing ko muna ito. Tingnan natin kung working pa ang kanyang fan motor. So inikot ko na at yung stock niya wala na. At ayan na nga mga kamaster, tumakbo yung ating bladeless na electric fan. Ang nangyari nga lang dito mga kamaster, napakaingay na niya. So ibig sabihin, kailangan pa ng konting repair sa kanyang motor mismo mga kamaster. So kailangan natin sigurong palitan ng bushing yan o kaya kung madaan sa langis-langis po pwede na ito. Alright, so kapag natanggal na yan mga kamaster at na-testing mo na okay na, tanggalin mo lahat yan, yung mga kanyang mga accessories, yung kanyang board, lahat ng nakakabit dyan sa plastic na yan. Pagkatapos nyan ay linisan na. Linisan lahat yan master. Tandaan nyo lagi kapag kayo nagkakalas ng ganito, kailangan gumamit kayo ng picture o kaya ng camera ng inyong cellphone para ma-save ninyong mga connections at hindi kayo maligaw. Katulad nito, madami na tayong tinatanggal. So kailangan kapag hindi mo kabisado, katulad ng ginagawa ko, naka-video para makita ninyo. So magiging guide nyo na ito mga kamaster. Pero kapag wala kayong video po, pwede naman itong gamitan ng camera, picture lang muna para hindi kayo maligaw kapag kayo magbalik na. At para siguradong pagka kinalas nyo ito ay may babalik nyo rin sa dati. At kailangan nyo rin is-safety ang inyong mga screws na mga tinanggal. Lalo na meron dyan mga screw na hindi magkakaparehas. So kung ano yung magkakaparehas ang haba, yun ang pagsamahin. At kung ano yung maiksi ay sila rin ang pagsasamahin. Okay, so natanggal na rin natin ang kanyang board.
Ang isusunod naman natin ngayon yung kanyang LC sa kanyang fan motor. So sa pagtatanggal nito master, mayroon siyang flat. Parang yung sa shafting niya sa may likod, makikita nyo mayroon siyang flat doon na pwedeng gamitan ng flat screw. Ayun, oh. Tapos hawakan nyo lang yung LC at counterclockwise naman. Nakasunod naman yan. So counterclockwise naman ang papaluwag dyan. So matatanggal nyo na ang kanyang LC. Ingatan nyo lang at mayroon niyang bolt dyan sa kanyang LC. Baka natatanggal kasi yan, baka mawala. After nyong matanggal yan, pwede nyo nang tanggalin yung tornilyo dito sa kanyang cover naman ng body ng ating motor. Ayan, so tanggalin lang yan para maihiwalay natin ang kanyang cover at kailangan malinis din yan mga kamaster. So ganyan lang yan ang buong dismantling ng mga accessories ng bladeless na electric fan na katulad nito. And we're done. 6.5 hours later. Okay, so hindi na natin ipinakita kung paano linisan ito pero sinasabon lang naman yan mga kamaster. Ginagamitan ng brush at kung hanggat maaari pwede nyo rin gamitan ng Sonorox kung madumi na talaga yung cover ng ating electric fan. Then i-dry lang lahat ng mga cover bago mag-reassemble ng mga accessories ng ating bladeless electric fan. So as you can see, tapos na tayong maglinis. At kung umabot na kayo sa puntong ito mga kamaster, huwag po nating kalimutan i-like at i-share ang video na to. At sa mga bago pa sa aming channel, huwag po nating kalimutang mag-subscribe. Then like and share, click the bell button para ma-notify kayo sa ating mga susunod pang mga videos. Okay, so ang sunod nating gagawin ngayon mga kamaster, kung ano yung pinakahuli nating tinanggal kanina, yun naman ang ating unang-unang ikakabit. Okay, so sa nakikita nyo, switch ang una natin kinabit, then yung kanyang board. So, tuloy-tuloy lang yan. Pagkatapos ng kanyang board, kailangan lang i-fix ninyong maigi. Isunod nyo na rin yung kanyang fan motor. Ayan, kung makikita nyo, shortcut na lang ang ating ginawa. Kung gusto niyo malaman kung paano talaga natanggal ito, pwede nyo balikan ang ating video. So, ganyan lang naman kadali ang gagawin para ma-assemble ang ating electric fan na bladeless mga kamaster. Oh. Sunod-sunod lang naman yan. Ikabit yung mga terminal na dapat yung ikabit at yung mga screw na mga tinanggalin nyo. Sa pagkakataong ito, kapag nakalimutan nyo na, kunin nyo yung picture. O kaya naman balikan nyo ang video na to sa bandang unahan para makita nyo kung ano yung mga hindi nyo nakabit. Tandaan lang master, kapag kayo'y nagkakabit, make sure na sa tama ang inyong mga i-install para naman hindi mag-malfunction ang inyong ginagawang bladeless electric fan. So napakasimple lang gawin nito master. Para ka lang naglalaro. So after mong ma-assemble lahat, ang next mong gagawin ay i-testing mo naman ang iyong ginawa kung effective ba. At i-testing na nakakabit ang kanyang bladeless na blower. And sa tingin ko'y okay na tayo. Alright, so okay na tayo mga kamaster. Kailangan nga lang balikan ko ang kanyang motor kasi nga maingay mga kamaster. Kailangan itong palitan ng kanyang bushing. Thank you so much for watching. Magandang araw sa inyong lahat. Sana ay matutunan kayo sa video ito. Maraming salamat po.